Magandang araw, mga ika-pitong baitang. Narito na tayo sa Values Education or ESP in the third quarter, week 5. Ako pa rin yung guro, si Ginoong Rinaldo B. Malimban. Ang ating leksyon ay tungkol sa mga panlabas na impluwensya sa aking pagpapakatao. Tukuyin ang mga hiniling sa ganitong paraan o sistema. Isa-isahin ang mapapalaga at maipagmalaki mo tungkol sa iyong pamilya. Paano ka inaruga ng iyong mga magulang? Ipaliwanag ang mabuting papalaga na itinuturo sa iyo sa iyong magulang. Mayroon tayong ika-6 na salik sa ating kapaligiran. Unang salik ay impluwensya sa pamilya at pag-aaruga ng mga anak sa pagbubuklod bilang isang pamilya, pagkamakadiyos, buhay espiritual, wastong seksualidad, kasipagan at pagtatrabaho, malasakit at pagdamay sa kapwa. Ang salik sa pamilya at paraan sa pag-aruga ng mga anak na ang pamilya ang ang pinakmalagang simula ng pagbubuo sa ating pagkatao bilang isang institusyon panlipunan. Itinuturing ang pamilya na unang paaralan na naghanda sa tao na gumanap ng kanilang matungkulin sa kanyang pamilya at lipunan sa hinaharap. Ang mga magulang ang mga unang guro ng mga anak. Natutunan ng mga anak ang mga papahalagang para sa sariling pag-unlad, ang pagiging mabubuting mamamayan mula sa kanilang mga magulang. Natutunan nila mula sa mga halimbawa ng kanilang mga magulang ang mga pamaraan ng pagkipagkapwa, pagkamakabayan at pagkamakadiyos mula sa isang mabuti at maayos na pamilya. Mahusay at ginagampanan ng magulang ang kanilang itinakdang tungkulin tulad ng sumusunod: pagbibigay kinakailangan para sa kalusugang pisikal tulad ng maayos na tirahan, masustansyang pagkain, sapat na pagkakataon upang mag-relax, mag-ehersisyo, mga panggamot sa masakit, pa-check up ng pangkalusugan at iba pang paraan sa pagsuporta sa kalusugan ng pamilya. Kasunod naman ay pag-uruga sa mga anak na may pagmamahal at suportang emosyonal sa bawat yugto ng buhay mula sa pagkasilang hanggang sa marating ang gustong gulang. Pagkakasiguro ang anak na mabigyan ng mabuting edukasyon sa paghahanda ng maayos at mabuting kinabukasan. Sumula sa tatlong pangunahing tungkulin ng magulang, nagagampanan ng pamilya ang pananagutan na hubugin ang bawat anak na magkaroon ng mabuting pagkatao sa kanyang pagtanda. Ihanda ang bawat anak gumanap ng mga gampanin at tungkulin bilang na makabayang mamamayan sa kanilang pamayanan at lipunan. Ang mga tungkulin ng pamilya ay pinapaliwanag sa itaas at binigyan ng halaga ng saligang batas na nakasad sa ating 1987 Constitution. Ang sumunod na paggampanin ng magulang dapat isang alang-alang estado na karapatan ng mag-asawa na magpamilya ng naayon sa kanilang pananalig at pangreliyon at kinakailangang responsabling pamilya, mga bata na mabigyan ng kalinga, pamilya sa sahod at kita sapat sa kabuhay ng pamilya, at pamilya o mga asasyon nito lumahok sa pagpaplano at pagpapatupad ng patakaran at mga programa na nakaapekto sa kanila. Kasunod naman ay impluwensya ng paralan sa karakter na moral at disiplinang pansarili, pagkamakabayan at nasyonalismo, kaalamang pag-agham at teknolohikal, papahalagang etikal at espiritual, pagpapahalaga sa kadakilaan ng bayan. Ang palabas sa salik tungkol sa paaralan ay mahalaga sa paaralan bilang institusyong panlipunan sa pagbuo ng buting pagkatao.
tinatanggap ang tatlong pangunahing tungkulin sa paaralan. Una, itaguyod ang pansariling pag-unlad ng mag-aaral. Pangalawa, pagalingin ang kanilang kakayahan sa makaambag ng kanilang pamayanan o lipunan sa pamamagitan ng kanilang mga gawain na magbibigay sa kanila ng ikakabuhay, at ituro ang gampanin ang mga pananugan tungo sa pagiging mabuting mamamayan. Katuwang na magulang ang mga guro sa paghubog ng papahalaga sa papalawak ng kaisipan at damdamin at mga kilos bilang mabubuting tao at mamayang Pilipino sa iba't ibang aralin at mabubuting halimbawa ng mga guro. Nalililang ang mag-aaral ang mga papahalagang tulad ng paggalang sa makarapatan ng ibang tao at moral na disiplina ng pansarili. Mula sa mabuting pagtuturo ng mga guro, natuto ang mga mag-aaral na pamaraan upang maging matatag paggamit ng mga prinsipyo kung ano ang tama at mali sa panahon ng mga pagsubok. Sa ganitong paraan, may sa buhay nila ang natutunang batas o moral ng pagkatao at magpapasulong kaganapan batay sa katotohanan. Kasunod naman ang salik pangatlo, impluwensya ng simbahan sa paniniwala na may Diyos, pagmamahal at paggalang sa magulang, pagtulong sa mga labis na mahirap, pagbubuo ng karakter at asal, at pakikisalamuha sa kapwa. Ang palabas sa salik pangatlo ay tungkol sa relihiyon. Lahat ng relihiyon ay may kanya-kanyang mga katuruan, tuntunin, pamantayan at pagpapahalaga. Ang relihiyon ay nagbubuo ng pagkalahatang konsensya para umiwas sa mga tukso na siyang sanhi ng masasamang gawa. Sa pamamagitan ng mga relihiyon, nagkakaroon ng tao na inspirasyon na magbuklod-buklod para sa pagbubuti ng kalagayan ng kapwa. Karelihiyon man o hindi, nababawasan ang pagiging material at makasarili ng tao sa pag-aalay ng kanilang talino, oras, kakayahang pinansyal sa pagtulong ng mga dukha at nangangailangan. Sa ganitong paraan, ang mga miyembro ng mga relihiyon ay nagagampanan ang spiritual na banal na layunin sa Diyos para sa kanyang mga nilalang. Pang-apat na salik naman ay impluwensya ng mga kaibigan sa pakikitungo sa mga magulang, paglutas sa mga problema, pangsang-ayon sa gustuhan ng kabarkada, pagpili ng mga gawain na pang-ehersisyo, pagtulong sa mga hirap na pamayanan. Ang palabas sa salik 4 ay ang mga kapwa-kaibigan. Kapasin-pansin ang pagnanais ng karoon ng mga kaibigan sa pagsisimula ng pagiging binata o pagiging dalaga. Nais mong maramdaman ang pagtanggap ng pagmamahal ng kaibigan na nakataas ng tiwala at papahalaga ng iyong sarili. Ang ganitong mabuting pagtingin sa sarili ay makatulong upang maging malakas sa pagharap sa masasamang impluwensya mula sa kapwa-kabataan. Mahalaga mga kaibigan sa pagbubuo ng ating pagkatao. Ang mga tapat na mapagkakatiwalaang kaibigan ay napupunan ng isang pangunahing kailangan na makipagkapwa-tao. Isang biyaya ang magkaroon ng makakasama sa panahon ng ginhawa, lalo't higit na panahon ang mabigat ng suliranin. Kadalasan napupuno ng mga tapat at mabuting kaibigan sa maayos na pagharap sa mabibigat na sitwasyon. Narito ang mga halagang tuntunin upang mapalakas ang tumagal ang pagkipagkaibigan. Una, bigyan ng sapat sa panahon ng iyong pagkakaibigan. Bigyan ng prioridad at panahon para maunawaan ang isa't isa. Maging bukas sa isa't isa. Sa ganitong paraan ay malalaman ang tunay na salubin at papalaga sa bawat isa. Maglakas loob sa sabihin o ipadama pagmamahal sa isa't isa. Ang pagtawag sa telepono o cellphone, ang pag-alala sa kaarawan o pagkakaroon ng regular bonding sa gawain na kapwa pinili ay may mga paraan na pagpapadama at minamahal ng kaibigan. Maglaan ng kaunting espasyo sa pagkaibigan. Igalang at bigyan ng pagkakataon ang kaibigan para sa sariling pag-iisa at pagkipagkaibigan din sa iba pang mga pampalawak ng kanyang pagkipagkapwa at pagkakaibigan. Higit na makilala at mapalagaan ang mga pagkatao sa kanilang kung may madalas na panahon na ibinigay sa isa't isa. Sa madalas na kipagbanding, lumalakas ang pagtanggap at paggalang sa makatangiang paniniwala, ugali at gawi sa isa't isa. Nagkakatulungan sa mga magkakaibigan sa kanilang mga problema at pangangailangan. Higit sa lahat, umunlad ang kanya-kanyang papahalaga na nagpapaunlad sa kanilang pananaw sa buhay. Ikalimang salik ay impluwensya sa pamayanan, lipunan,
at lagay ng pamumuhay sa pagiging mabuting tao, pagtatapos ng gustong kurso, pagpili ng mga kaibigan, paggamit ng mga teknolohiya, at pagpili ng pagkakalibangan. Itong palabas sa Salik 5, impluwensya ng lipunan at lagay ng pamumuhay. Sa iyong paglaki, maraming nakikita sa lipunang ginagalawan na nakaka-impluwensya sa iyong papahalaga. May mabubuti at di mabuti epekto ang makabagong lipunan na kinagisnan papahalaga at lipunang Pilipino. Mapapansin na humina dati-rating mga kilos at gawi likas ng ating kabataan. Halimbawa, ang pagmamano at pagsabi ng po at opo sa mga magulang at mga nakakatanda bilang pagpapakita ng paggalang bihira nang makita sa kasalukuyan. Ang maagang pag-aasawa hindi pa handa at ang mas masamang bisyo tulad paggamit ng mga pinagbabawal na gamot ay may sitwasyong nagpapakita ng paghina ng mga moral na prinsipyo na impluwensya ng pag-unlad sa lipunan. Malaki rin ang impluwensya na lagay pamuhay ng papalaga ng tao. Ayon kay Esteban noong 1990, ang kahirapan o karangyaan sa kapwa maaring maging hadlang sa edukasyon sa papahalaga. Nakakariwasa naman o mahirap ang mahalaga ay maging masikat na maging matatag na pamumuhay at pataasin ang antas ng moralidad sa kasalukuyan at hinaharap. Makikita ito sa iyong pagnanais na gawin ang tama kaysa sa mali, kahit na kayo ay nakaranas ng kahirapan o karangyaan. Sa nagbabagong lipunan Pilipino, kinakailangan palakasin ang katatagan ng tao kasama na ang mga kabataan na kumapit at mabuting moral sa pamantayan. Ang taong pumipili, nagsasabuhay na mapapahalaga at mabubuting gawi o bertod na ayon sa mga batas moral ng katotohanan sa harap na nakabagong lipunan. Ang taong bumubuo ng kaganapan na ayon sa katotohanan ay hindi lamang napiktuhan ng kanyang lipunan. Higit sa lahat, nakakatulong din siya maingat ang uri at antas ng moralidad ng pamumuhay sa pamayanang ginagalawan. Pang-anin naman na salik tungkol naman ay impluwensya ng media sa pagpili ng pagkain at inumin, pagpili ng panuorin sa TV, pag-uuruga sa kapaligiran, pagpili ng mga iboboto, pagtulong sa mga nasalanta. Sa palabas na Salik 6, may mga uri ng media. Ito ay tinatawag na mass media na ginagamit para maabot ang malawak na maraming bahagi ng populasyon. Bukod sa print media tulad ng dyaryo, magazine, comics at broadcast media tulad ng radyo at telebisyon. Kasama rin ang modernong internet media tulad ng blogs, message board, podcast, video sharing or Facebook. Maramdaman ang malakas na impluwensya sa media sa ating bansa at sa buong daigdig. Naabot ng iba't ibang uri ng media, hindi lamang ng mga lungsod kundi pati na rin ang malalayo na liblib ng baryo sa ating bansa. Sa pamamagitan ng radyo at telebisyon, napapamalakas ang kamalayan ng tao sa iba't ibang balita at pangyayari sa ating bansa at sa maraming bahagi ng daigdig. Maraming mabuting impluwensya ang media sa tao at lipunan tulad ng sumusunod. Una, ang papanood ng iba't ibang sports ay nakaka-impluwensya sa pagkahilig sa pagsali ng mga ito bilang libangan. Nalilinang nito ang mga papahalagang kailangan para sa pisikal at sosyal sa pangangailangan ng tao. Pangalawa, nagiging mulat ang mga mayan sa mga kabutihan o katiwalaan na nangyayari sa lipunan. Sumasali sila ng samahan para ipahayag ang kanilang nais, pagbabago at pagpataas ng antas sa kanilang pamumuhay. Sa ganitong paraan, nalilinang ang mga pahalagang tulad ng 4 na pundasyon ng mga inaasam na patriotismo at nasyonalismo na pundasyon matatag na lipunan. Pangatlo, nakakatugon ang mamayan sa hiling na pagtulong na nasalanta ng sunog, bagyo, lindol at iba pang uri ng kalamidad. Malakas ay sa buhay ng katangi-tanging papahalaga ang mga Pilipino ng ating maipagmalakihan tulad ng pagtutulungan, damayan at bayanihan. Marami rin masamang bunga ng media sa tao sa lipunan tulad ng sumusunod. Una, naging bukas mga Pilipino sa mga banyagang papahalaga at pamumuhay tulad ng maagang panirigarilyo o pag-inom ng mainuming alcohol sa impluwensya ng mga anunsyo sa advertisement. Sinisira ng anunsyo ang mga papahalaga tulad ng paggalang at spiritual na pananaw ng katawan ng tao ay templo ng Diyos na dapat alagaan at gamitin lamang sa mga makabuluhang gawain. Pangalawa, ginagaya ang mga banyagang estilo, pananamit hindi ayon sa kulturang pananamit sa mga Pilipino. Likas sa mga Pilipino ang pagiging kagalang-galang sa simple na pananamit. Sa mga sobrang maikling damit na nagpapakita ng masisilang bahagi ng katawan,
nababawasan kung hindi naman bumababa ang mapapalaga natin bilang mga Pilipino. Nagagaya ang mga paraan sa pagsalita at pagkikilos, marahas, kulang paggalang at kagandahang asal. Nababago malikas na magandang katangian papalaga ng kanyang kabataan Pilipino tulad ng pagrespeto sa nakakatanda at magalang pananalita. Nagaganyan sila sa mga junk food o mga soft drinks na nagiging sanhi ng maagang kondisyon tulad ng mabilis na di mapigil ang pagtaba ng pagkakasakit tulad ng diabetes, ulcer, hypertension. Naiiba rin ang magandang kultura sa pagkain ng mga Pilipino, kasama na ang pagkahilig ng sariwang gulay at prutas at mga inumin tulad ng gatas at katas ng mga sariwang prutas. Sa pagharap ng mabuti at masamang impluwensya ng mga institusyong panlipunan sa iyong kinagalawan, malaga na sikapin mong makabuo ng kaalaman at kasanayan gagabay at pagharap ng mga pagsubok sa ngaring mabuhay ayon sa katotohanan tungo sa tunay na kaganapan. Yan ang mga panlabas na impluwensya sa ating papakatao. Sabayan natin sa pagdarasal tungkol sa panalangin para sa pamilya. O mahal naming Ama na pinagmula ng lahat ng Ama at Ina sa langit at lupa, Ikaw o Ama na pag-ibig at buhay, ipagkaloob mong bawat pamilya dito sa lupa ay maging satwaryo ng pagmamalasakit at pagmamahal para sa lahat na darating na henerasyon. Patnubayan mo po ang lahat ng pag-aasawa, paganayin mo ang kanilang mga puso para sa kabutihan ng kanilang pamilya at sa lahat ng pamilya sa daigdigan. Ipagkaloob mo po sa aming mga kabataan na matagpuan namin sa aming mga tahanan ang mga bato na maaari namin sandalan at pinagmumulan ng lahat ng aming pangailangan, lumaki sa katotohanan at pag-ibig. Ipagkaloob mo ang pag-ibig na ito na binibayaan ng kabanalan ng kasal ng aming magulang at mapagtagumpayan ang lahat ng aming kahinaan, ang lahat ng paghihirap at pagsubok sa aming buhay. Amen. Hanggang sa susunod na mapagtatalakay, sana meron kayong natutunan sa aralin na ito. Naway malinaw ang mga hatbang na pinahiwatig tungkol sa isang mga panlabas na impluwensya sa aking pagpapakatao. Huwag pa rin kaligtaan ng mga pinapagawa sa inyo ng mga gawaing module at palagi kayo nakasubaybay sa klase natin sa eClass Online Learning System Platform para sa makabagong aralin. Sa muli, ako pa rin ang iyong guro sa ESP or Values Education. Ito pa rin si Ginoong Rinaldo B. Malimban. Maraming salamat.